mga anak ang kanilang mga payong, kapote at bota. Sisikat po ang araw mamayang 5:26 ng umaga. Yan, 5:26 po sisikat at lulubog naman mamayang 6:23 ng hapon. Ano man ang panahon, syempre importante hong magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ganda nun, dami ko na-retain na information, ha? Iba talaga rin ang visual. Tama. Mas madali mo talaga. Nakita natin Boracay, okay. Okay, ha? Ay, hindi, madilim natin. Ba? Oo, iba yung nakita ko na may araw ng slide. Katabi niya. Bacolod. May araw ng slide ng Ganda ng Bacolod. mapa natin, talagang Ganda. dahil puno, ha? Marami pa ngayon. Teacher K, good morning sa iyo dyan. At sa ibang balita naman, matatanggap na ng mga minimum wage earners sa Metro Manila ang kanilang dagdag sahod at cost of living allowance matapos itong ipatupad kahapon. Sa ilalim ng Wage Order NCR 17 simula June 3, idaragdag sa dating 404 pesos na basic pay ang dating 22 pesos na cost of living allowance sa COLA. May panibagong COLA na maipatutupad ngayon na nagkakalaga ng 20 pesos kada araw. Pagdating naman ng Nobyembre, may dagdag pang 10 pesos na COLA. Pero matabang pa rin ang pagtanggap dito ng ilang manggagawa. Kapos pa rin daw kasi ito. Ayon sa Kilusang Mayo 1, 988 pesos daw kasi ang kailangan ng isang tipikal na pamilyang Pinoy kada araw. Kaya patuloy pa rin nilang isinusulong ang 125 pesos across the board wage increase. Pero ayon sa National Wages and Productivity Commission, taon-taon naman daw nilang nire-review ang minimum wage at nagkakaroon ng aumento kung kinakailangan. Kala ko taon-taon nire-reject. Hindi, naisip ko lang kasi ang laki kasi nung hinihingi nila. Naisip ko, kunwari humingi sila ng tipong 40 o 50. Parang ang hirap naman ng tanggihan. Kaya sa 125, talagang pag ikaw yung nagpapasweldo, talagang, alam mo, minsan yung 10 pisong increase lang sa mga pag may mga tauhan, ang laki talaga eh. Hindi lang yun. Tsaka, yun talaga yung inaano nga nila laban din. Ano? Kailangan sakto rin dun sa kinikita ng kumpanya. Kung hindi, mas maraming problema ang magaganap dahil mas maraming humawawala ng tao. Tsaka yung sweldo, andyan lang yan. Ang gasto sa kuryente, yun ang nagbabago eh. Yes. Di ba? Pag kaya binabalanse. Pero so try nyo yung mga hingi kayo mga 50. Yung di ba yung parang tataasan agad eh. Grabe ko yung 50 lang, di nyo pa mabigay, di ba? Pero sa mga sa mga tripartite, talagang doble o triple taas para pag nagkatawaran, makuha pa yung yung sobra sa inaasahan. Sa Asia tayo pinakamataas naman sa minimum wage. Pero tayo rin kasi pinakamataas na kuryente. Tama yan. Yun. Pinabagay lang. Mga gastos. Mga gastos natin. Okay, tuloy-tuloy pa rin pagtutok natin sa opening po ng klase sa mga school. At, balikan natin yung sitwasyon dyan po sa Batasan National High School. At naroon pa rin po si Rhea Santos. Rhea? Yes, Igan, unti-unti nang napupuno itong school grounds ng Batasan Hills National High School. As early as 5:20 po ng umaga, binuksan na yung gate, nagpapasok na ng mga estudyante at katulong ng mga guro, itong mga CAT officers, alam nyo yan ha, CAT, para maging banayad at maging maayos yung pagpasok ng ating mga estudyante. Alamin natin siguro yung feeling ng ating mga estudyante ngayong unang araw ng pagbubukas ng klase. Hello, good morning! Siyempre, mahihain pa yung iba. Sorry po, kinakat natin ang linya. Anong pangalan mo, Iho? Jerome Naig po. Oo, anong year ka na ba? 4th year po. Kamusta ang pakiramdam? First day of school? Parang wala naman po. Parang wala lang. Nag-enjoy ka ba sa bakasyon mo? Opo. Bitin o ready ka nang pumasok ng eskwelahan? Bakasyon. Okay lang po. Bitin ka sa bakasyon? Okay lang po. Alright, mga Igan. So, actually, mixed feelings sa mga estudyante dito. Yung iba, kaya daw maaga silang pumasok, ayaw nilang mawala ng upuan. Kasi syempre, problema pa rin yung kakulungan ng upuan bukod sa silid-aralan. Kahit dumami yung silid-aralan natin, hindi pa rin to sapat para serbisyoan itong 12,700 students ng Batasan Hills National High School. Maya-maya, flag raising ceremony, masisilip natin. Back to you guys. Maraming salamat, Rhea Santos. Okay mga Igan, walang bibitaw sa pagtutok sa unang pasada ng GMA News and Public Affairs Special Coverage sa Balik Eskwela 2012. Dito lang po yan sa Unang Hirit!